Music 5, Quarter 2, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay ang melodiya. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa asignaturang ito ay pag-aaralan natin ang melodiya. Ang aralin na ito ay idinisenyo at isinulat para sa iyo. Ito ay upang matulungan ka na maunawaan mo ang aralin tungkol sa melodiya. Ang melodiya ay isang elemento ng musika. Saklaw ng mga aralin dito ang mga sumusunod. Kahulugan ng F-clef. Ngalan ng mga nota sa limguhit o staff sa F-clef. Pagsunod sa caudally hand signs. Pag-awit. Pagbasa ng mga nota sa iskalang C. Mga simbolo ng musika gaya ng sharp, flat at natural. Melodic intervals. At paglikha ng melodiya. Ang mga salitang ginamit dito ay angkop para sa iyo. Ang aralin ay naaayon sa tamang pagkakasunod-sunod para sa iyong pagkatuto. Matapos basahin at gawin ang mga aralin sa melodiya, inaasahang matukoy mo ang kahulugan ng mga simbolo ng musika, makaawit ng nasa tamang tono, at makalikha ng melodiya. Magsanay ng pag-awit ng sofa silaba gamit ang caudally hand signals. Ang nakikita nyo sa larawang ito ay tinatawag na caudally hand signals o caudally hand signs. Ipinapakita dito ang mga hand signals ng sofa silaba. Subukan niyong gayahin ang mga hand signals na ipinapakita sa larawan. Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, Do. Ngayon naman ay sanayin ninyong awitin ang sofa silaba gamit ang caudally hand signals. Habang ginagawa ang caudally hand signals ay awitin ito. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Basahin at unawain. Ang F-clef. Ang simbolong ito ay F-clef. Ang F-clef ay isang notasyon. Kilala rin ito sa tawag na bass clef. Tinawag itong F-clef dahil ang pagguhit o pagsulat nito sa limguhit ay nagsisimula sa notang F sa fourth line. Makikita natin ang simbolo ng F-clef na sinimulan itong isulat sa pang-apat na limguhit o fourth line. Kaya ito ay tinawag na F-clef. At ang dulo ng F-clef ay nagtatapos sa pangalawang guhit. Ang C o Do ng F-clef ay nasa pangalawang puwang o second space sa limguhit o staff. Ibig sabihin, kapag F-clef o bass clef, ang Do ay nagsisimula sa second space. Susundan ito ng Re na nasa third line, Mi na nasa third space, kaya ang Fa ay nasa fourth line. Ang F-clef ay nagbibigay pananda sa range ng mga nota na gagamitin.
Ito ay karaniwang ginagamit sa mga range ng boses ng mga lalaki tulad ng bass at tenor. Tandaan na ang boses ng lalaki ay bass at tenor. Ang bass ay mababang tono ng lalaki at ang tenor ay mataas na tono ng lalaki. Pagmasdan ang iskalang ginamitan ng F-clef. Lagyan ng sofa-silaba ang mga nota sa iskalang ginamitan ng F-clef. Gawin ito sa sagutang papel. Tandaan na ang notang do sa iskalang ginamitan ng F-clef ay nagsisimula sa second space. Ang katumbas ng pitch name na C ay do. Ang nota ay nasa second space. Ang katumbas naman ng D ay re. Ang nota ay nasa third line. Ang katumbas naman ng E ay mi. Ang nota ay nasa third space. Ang katumbas naman ng F ay fa. Ang nota ay nasa fourth line. Ang katumbas naman ng G ay so. Ang nota ay nasa fourth space. Ang katumbas naman ng A ay la. Ang nota ay nasa fifth line. Ang katumbas naman ng B ay T. Ang nota ay nasa itaas na ng fifth line. At ito ay magtatapos din sa pitch name na C na ang katumbas ay do. Ang pag-awit ng mga nota sa F-clef ay Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Magsanay gumuhit ng F-clef sa limguhit sa isang papel. Ganito ang pagguhit ng F-clef. Sisimulan nyo ang pagguhit ng F-clef sa fourth line at ang dulo ng F-clef ay nasa second line, katulad nito. Ngayon ay didikitan nyo ito ng dalawang tuldok sa kanang bahagi ng F-clef. Ito ay nasa pang-apat na espasyo at pangatlong espasyo. Ulitin ninyo mga bata. F-clef, F-clef, F-clef. Para naman sa pagsasanay bilang tatlo, sa isang buong papel, gumuhit ng stop. Iguhit ang F-clef. Gamit ang whole note, ilagay sa limguhit o stop ang iskalang ginamitan ng F-clef. Isulat ang ngalang tono at sofa-silaba ng mga nota sa limguhit. Halimbawa, guguhit kayo ng limguhit o stop. At pagkatapos, iguhit nyo naman ang F-clef. Ngayon ay gumamit ng notang whole note. Tandaan kapag F-clef, ang do ay nasa pangalawang espasyo. Susundan ito ng re, mi, fa, so, la, ti, do. Nagtapos din sa notang do. Ngayon ay sulat naman natin ang pitch name. C, D, E, F, G, A, B, C. At ang sofa-silaba, C o do, D o re, E o mi, F o fa, G o so, A o la, B o ti, C o do. Para naman sa pagsasanay bilang apat, magsanay ng pag-awit ng sofa-silaba gamit ang Kodali hand signs. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Para naman sa pagsasanay bilang 5, gamit ang Kodali hand signs, awitin ang mga sofa-silaba sa music ladder. Umpisa natin sa unang ladder. Magsisimula tayo sa itaas. Ti, ti, la, so, ti, ti,
so, Gawin naman natin ang pangalawang ladder. la, ti, do, ti, la, so, la, ti, do, ti, la, so. Tandaan, ang F clef. Ang F clef ay isang notasyon. Kilala rin ito sa tawag na bass clef. Tinawag itong F clef dahil ang pagguhit o pagsulat nito sa limguhit ay nagsisimula sa notang F sa 4th line. Ang C o Do ng F clef ay nasa pangalawang puwang o second space sa limguhit o staff. Kaya ito ay susundan ng Re, Mi, kaya ang Fa ay nasa 4th line. Kaya ito ay tinawag na F clef. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!